Magandang gabi po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra. Take two, take two. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra at welcome po sa ating episode ngayong gabi ng ating Facts First Podcast. Again, greetings from Tokyo. Marami na po tayong bumalik dyan sa Manila. Sa next Monday, from Manila na po ang ating episode. Pero meron po tayong pag-uusapan na napaka-importante ngayong gabi. Ito pong news network na tinatawag na SMNI. Of course, ito po yung kay Pastor Apollo Kibuloy. Mukhang may problema sila, no, dito po sa House of Representatives dahil binubusisi po ngayon ng House of Representatives sa ilalim po ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, pinsang buo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., yung pong prangkisa nitong SMNI. Ano po ba yung dahilan? Dahil daw po nagpapakalat ng fake news, quote-unquote, yung SMNI. Dahil isa po sa kanila mga anchors, sinabi raw na para umabot sa 1.8 billion ng travel expenses na nakadikit po kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez. At sinabi ng mga kapanalig niya sa House, peki po ito. So ngayon, binubusisi yung prangkisa. Medyo familiar po, no? Dahil ginawa po yan ng House of Representatives sa utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kilala naman pong dikit na dikit sa SMNI. Ginawa po yan ni Duterte at ng House sa ABS-CBN not so long ago. Tinanggalan nila hindi nila na rin yung prangkisa. So ngayon, sabi nga na iba, bilog ang mundo. Dahil parang yung ginawa niyo sa ABS-CBN, bumabalik sa inyo. Ngayon, si Harry Roque, yung dating tagapagsalita ni President Duterte, na nag-a-appear po ngayon sa SMNI, nanawagan na basically, to rally news organizations or journalists or media workers behind the cause ko, ng SMNI, no? Pinaparaphrase ko na siya. Now, dapat ba talagang protektahan ang SMNI dahil talaga bang press freedom issue ito? Ito po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. I'd like to welcome to our program si, kailangan lagyan natin, veteran journalist, Verhel Santos. Magandang gabi po, Sir Verhel, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Okay. Salamat. Unang-una, madalas tayo mag-usap, especially nung kasagsagan ng franchise hearing sa ABS-CBN. No? Dito, tama ba na i-frame itong ginagawa o nangyayari sa SMNI as a press freedom issue? Tulad ng ginagawa ni Harry Roque. Alam mo, si Harry Roque, pag nagsalita yan, nakakalimutan na yung 6 na taong nakaraan. Yun ang problema ni Harry Roque. Parang ngayon lang sinilang yan si Harry Roque. No? Yung abuso ng nakaraang administrasyon, nakasama siya. In fact, kompromiso yung si Harry Roque doon sa Duterte administration. Lahat ng kawalangyang ginawa nun, kasali siya. Anyway, so mali yung walang konteksto, mali yung perspective. Sa isang banda, pag tiningnan mo na iniimbestigahan ng Kongreso ang prangkisa ni Kibuloy, naturally konektado yan ng mahaba sa panahon ni Duterte. Sabi mo nga, konektado yan doon sa pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN. Pero marami pang koneksyon yan, ha? Hindi lang dyan, ha? Dahil makikita mo naman na ipinalalabas na mukhang dinidiretso lang, itinatama ang nangyari nung panahon ni Duterte. Dahil nung mawalan ng prangkisa, hindi maaaring hindi magsuspetsya ng tao na ang prangkisang nawala sa ABS-CBN napunta sa SMNI. So yan ang connection niyan. Ngayon, hindi ko gustong naririnig na ang SMNI News Media Organization, hindi. Television station lang yan. Mali-mali nga sinasabi, puro fake news. Ngayon, ang sabi, narinig ko sa hearing, I caught some snatches from the hearings. Itong iniimbestigahan ng Kongreso, sinasabi na mali, inaamin na hindi totoo yung sinabi niya. At siya ay magpapaumanhin. Apparently, gusto matigil na lang yan dyan. Hindi po pwedeng matigil yan. No? Dapat talaga imbestigahan yan, hindi lang yung prangkisa,
kung paano nangyari yung lahat na yan. Hindi lang violation ng prangkisa, kundi violation ng marami pang legal at moral na 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 regla, no? Yun ang pinag-uusapan dito. Kaya ako hindi ko maintindihan kung bakit binibigyan ng airtime at space itong si Harry Roque na wala namang sinasabi. At pinalalabas siya na isa siya sa mga mamamahayag, siya mismo. Kahit minsan, hindi naman naging mamamahayag yan. No? Sabit-sabit lang yan. Pero mahabang sabit niya kay Duterte. So hindi dapat pinapakinggan yan Tayong mga periodista, namimili tayo ng sources. Pagka ang sources hindi credible, pabayaan mo na yan. If there is one source who does not even have to prove his lack of credibility, si Harry Roque yan. So hindi na dapat pinapatulan yan. Yun nga kasi nga, nung pinanood ko rin yung very short clip kung saan nag-aapela siya ng suporta from the industry beyond SMNI, ang dami mga premises na dapat in-establish muna, no? Ito yung pinapaliwanag ko kanina, pinapakalinaw na konteksto. Basahin ko lang baka lalo kayo mainis. Kumusta ba ang blood pressure niyo? Hindi, ako okay ba? Maganda ang blood pressure ni Sir Berel. Mas maganda pa blood pressure niya sa akin, sa totoo lang Basta I'm in a situation like this, lalong nagle-level ang ang pressure ko. Iyan Sige. Ito. Okay, sige. Basahin ko lang Ito yung sabi ni Harry Roque kasi. Nananawagan po ako muli sa mga kasamahan sa media. Meron na naman pong banta sa karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan ng pananakot na baka ma-revoke ang prangkisa ng SMNI. Itong kalayaan po ng mga mamahayag ay isang napaka-importanting kalayaan para po magkaroon ng demokrasya. Dahil kinakailangan pinapangalagaan po natin ang malayang merkado ng ideya na nakatutulong sa pagbuo ng paninindigan ng ating mga kababayan. Nice. Sana po, kalimutan natin ang kulay dahil kahit tayo ay pula, berde o itim, pag kalayaan po ang pinag-uusapan, dapat sama-sama po ang lahat ng mamahayag. Naisip ko nung una to, was he joking? Kasi kung sinabi niya to nung kasagsagan ng prangkisa ng ABS-CBN, wow, ayos. Pero sinasabi niya to ngayon parang completely opposite dun sa kanyang mga sinabi nung panahon na yun. Exactly. Tama ba? Ang dapat hindi kalimutan, kung kaninong bibig nang gagaling yung lahat na pananalita na yan. Iyan nanggagaling sa kay Harry Roque. Si Harry Roque, umpisa pala mula nung kumabit na kay Duterte yan, hindi nakapanipaniwala yan Lahat ng sabihin ni Duterte, hindi lang sinuportahan yan. Ipinromote niyan. Mabuti na lang hindi sinasabi ni Duterte tumalon yan. Kung hindi, tatalon din yan. Iyon ang klaseng pagkatao nitong si Harry Roque. Kaya ang dapat nating tandaan, kanino ba nanggagaling yung mga pananalita na yan? Alam mo, napakadali niyang kumote. Kumote ka sa batas, kumote ka sa prinsipyo, kumote ka sa Biblia. Madali yan no? Pero pag si Roque ang nagkokod sa mga yan, hindi dapat paniwalaan. Yan ang kulang nating mga periodista yan parang wala na tayong pakialam kung sino man yung nagsasalita. Hindi na tayo namimili kung sinong sources ang dapat bigyan ng daan, bigyan ng airtime, ng news space. Hindi na natin ginagawa. Sige na lang. Sana man lang, pag nagsalita si Harry Roque, kung gusto mong patulan, tanungin mo naman, hindi ba ikaw, Harry Roque, Duterte boy ka? Kasama ka doon sa mga lahat ng ginawa na kasalbahihan ng iyong presidente, kasama ka. Laila de Lima, ABS-CBN, kasama lahat Tapos ngayon papabayaan natin na
magkakaltab dyan, alam mo, pinabababa natin, mababa na nga ang, ang level ng pamamayag dito sa bansang ito kasi maraming na-co-opt pabababain mo pa. Sasama mo yung si Harry Roque. Walang patol yan, no? Dapat maintindihan ng mga nakakaintinding mamamayag na walang patol yan. Ano, hindi dapat pinapakinggan yan. Sana pag-usapan natin yung prangkisa ng may perspective, may konteksto. Ano ba yun? Okay. Una, mukhang binabalikan si Duterte. Pangalawa, dapat ilagay sa konteksto, medyo nagkakasira ang mga Marcoses at si Duterte. Pangalawa, mukhang gusto ng mga Marcoses na mag-self-deodorize. Ang pinakamagaling na gawin yan, idiretso ang mga kasalbahihang ginawa ni Duterte. Ang isa pa, dapat din nating maintindihan ng magkasangga ngayon ang ABS-CBN at saka si Romualdez, yung kumpanya na media company ni Romualdez. There is enough evidence to show na may crack dyan sa coalition na yan. At I can imagine na gusto lang ng mga Marcoses at ng mga Romualdezes na pabanguhin ang sarili nila at nakita nila kung magko-concede sila sa popular mood. Ang popular mood ngayon, anti-Duterte. Meron silang political gain na makukuha. So, ginagawa nila, ang tingin nila sa kanila, pagdiretso to ng mga kasalbahihang nangyari noong panahon ni Duterte. Pero ayaw naman ipakita nila Romualdez, na sila ay magkasama ngayon ng ABS-CBN. So, it's not far-fetched to presume na nangyayari ito para ibalik naman yung prangkisa sa ABS-CBN. Ang problema, pagbalik ng prangkisa sa ABS-CBN, kasama na ang media company ni Romualdez dahil magkasangga ngayon yan. Yun ang dapat na pinag-uusapan dito. Si Harry Roque, bayaan mo na yun. Hindi hindi non-factor yun non-factor. So pero si Roque yung kay Roque basically trigger. So mga gusto ma-trigger. Trigger si Harry Roque. Actually, actually, yung mga sinabi ni Harry Roque, kung wala rin yung SMNI, kumbaga yung mismong prinsipyo ang pag-uusapan natin. Tama lahat yun Kung hindi siya nagsasabi, at kung tama yung konteksto. Di ba? Okay, ito rin pala. Sige, maganda yung sangasangang binanggit nyo, bago natin isa-isahin nyo. Gusto kong pag-usapan yung idea mismo na yung news organization, sabi nyo, ayaw nyo gamitin siya for SMNI. Ipaliwanag nga natin yung difference. Kasi ang description na marami rin sa atin, sa media, ay hyper-partisan to Ito SMNI. Kitang-kita naman, di ba? Campaign-kampe kay President Duterte. Sa inyo, bakit sabi nyo you prefer not to use news organization sa SMNI? Kasi hindi wala naman yung track record as a news media organization. Bago ka maging news media organization at tawaging isa, dapat may track record ka. Itong track record na to ay professional. Dapat tingnan mo kung sino ang nagpapatakbo niyan, kung sino ang mga sinatawag nilang mamamahayag ng television organization na yan. Dapat itong mga ito hindi ko kilala At kung makilala ko man, alam mo, paminsan-minsan nakikinig ako at nasasabihan ako kung ano sinasabi niyan. Hindi sinasabi ng media yan dahil nga hindi sila news media organization. Kaya yung pagkakaiba ng news media at media lang, iba yun. Yun naman prangkisa, media lang yan Hindi naman sinasabi na yan news, media, franchise. Hindi. Media lang Yan technical franchise yan Na pagka merong kakayahan na patakbuhin ang isang organisasyon na tama naman sa mga patakaran ng
ng napapasaloob na patakaran sa prangkisa, ipapayaan mo yan. Ganun lang naman yan eh. No, hindi naman pinag-uusapan. Yun naman Kongreso, hindi naman iniimbestigan yan kung ito ba talaga bang lehitimo na news media organization yan. Hindi naman eh. Alam mo yan, yung prangkisa, political political grant yan eh. Pagka sa'yo Kongreso, bigyan ka niyan. Pag hindi sa'yo Kongreso, tanggal ka niyan. Ganyan lang naman eh. Oo nga. Ito pala, ito rin gusto kong tutukan. No? Kasi nga clearly naman hyper-partisan ng SMNI. No? Pag pinapakinggan yung mga content dyan, iba sa atin talagang pinagtsatsagaan yung panonood at pakikinig dyan. At medyo matindi yung propaganda, no? Ng pro-Duterte propaganda coming from those shows. Pero assuming na ang tina-target ngayon, kunwari lang, kunwari hindi siya SMNI, no? Isang news organization, medyo bothersome ba yung idea naman na yung Kongreso, yung House, pag nainis, napikon sa content, mag-iimbestiga at bubusisiin yung prangkisa ng isang news organization? Ako iyan, hindi ko na tinitingnan yan eh. The mere fact na ang proseso para bigyan ng prangkisa questionable professionally, hindi ko nagugustong tingnan. Dahil through the years naman, makikita mo na ang pinag-uusapan dito, a technical radio band, no ha? Na air time, airspace. Na pagka pwede kang kumuha ng isa niyan, bibigyan ka naman eh. Yun lang naman ang pinag-uusapan dito. Sino-sino nga nakakakuha niyan eh. So, ang sa akin yan, ang issue diyan hindi kung dapat bigyan o hindi. No? Dahil pag tinignan mo yung franchise law, ang luwag-luwag nun eh. Franchise law, ang luwag-luwag nun. Hindi pinag-uusapan ang professional capacity, professional capacity ng media organization. De technical lang. Capacity, hindi pinag-uusapan. Given the nature of our politics, yung prangkisa pwedeng ibigay kahit kanino yan kung gustong ibigay. At pwedeng bawiin kung gusto bawiin. Ang kailangan lang, ikaw ang Kongreso. Ngayon, pupunta ka naman sa korte, pag iyo rin yung korte, ganun din. Political institutions na lahat yung ngayon, mula nung kay Duterte. Before that, probably masasabi mo pa na kahit paano, tama ang mga pananampamantayan para bigyan ng prangkisa ang isang organisasyon. Maaari pang sabihin mo. Although, not strictly. Pero nung panahon ni Duterte, maliwanag yan eh. Yung Rappler gusto tanggalin din, kaya kahit hindi naintindihan na wala kang magagawa doon. So ang ginawa na, nagpunta sa SEC, di ba? Ang dami magagawa eh. Kung ikaw ang gobyerno, you have, marami kang pwedeng paghugutan ng weapons eh. Kung meron kang gustong salbahin, merong SEC, merong military, merong customs, merong kung ano-ano eh. Ang kailangan lang ma-co-op mo eh. Panahon ng Duterte na-co-op lahat yan eh. 90% mahigit. Ang Kongreso para kay Duterte noong mga panahon niya. Ang problema, wala na siya. Kaya nagbabago ngayon. At ang problema, apparently, ang popular mood against sa kanya, against sa China, against sa lahat ng mga ginawa niya, nakikita ngayon ng sitting regime na ito pala, pakikinabangan natin to. Pag ito ang tinalo natin, mabango tayo. Yun lang naman yan eh. Hindi naman napakalalim yan eh. Actually, yung mga issues na yan, di malalim yan eh. Hindi naman kamukha ng pinag-uusapan natin na professionalism, professional track record, pag-uusapan natin yung credibility of sources. Hindi yan yun. Puwera yan eh. Yeah. So dito, how should the legit news media industry respond to Harry Roque's call for support for SMNI? Ang dapat sabihin, dapat ipaliwanag sa madla na si Harry Roque
sabit yan kay Duterte. Si Duterte ang ichina-champion yan. Ano? So, dapat ipalam sa amin at sa ibang mamamahayag na hindi dapat pinapakinggan. Iyan eh. Hindi, yun lang eh. Sa mga hindi dapat pinapakinggan. Kasi it doesn't have to be established na walang kredibilidad eh. Hindi pa kung ikaw may mamamahayag na-establish na itong tao to, walang kredibilidad. Papatulan mo ba? Hindi mo papatulan. Kung patulan mo man, taluhin mo. Sabi mo sa kanya, hindi ba Duterte boy ka? Hindi ba lahat ng gusto ni Duterte sinunod mo? Dapat ganon. Pero hindi papabayaan mo na nagsasalita doon. Akala mo, talagang mamamahayag. Walang nagsasabi na hindi mamamahayag. Akala mo, nagkokot ng prinsipyo at ng batas. Hindi. Dapat, yan ang dapat idiretso. Ang isa rin nakikita kong ito Sir Berel, napapansin ko rin dahil very very complicated yung mga discussions sa media, especially in the context of yung mga vloggers, 'di ba? Yung mga hyper-partisan news organizations. Nung binabasa ko nung pinapanood ko yung sinabi ni Harry Roque, parang baka ito na naman yung isang pagkakataon kung saan yung media magiging biktima ng sarili niyang values. Yes. Diba dahil meron tayong mga inaalagaan ng mga values, kunwari, objectivity, fairness, balance, etc., etc. Yes. Binabalik sa atin yun for convenience ng mga gusto makinabang sa mga values na yan. Minsan, di ba, ito, I don't know kung na-correct na ito, pero kayo, syempre, veterano kayo dyan. Ako, inabutan ko rin yung ito, konteksto eh. May pagka-passive kasi media dito sa atin sa Pilipinas, no? Parang feeling nila, hindi, dapat hindi nagtatanong ng ganito, dapat makikinig ka lang. Kumbaga parang kang empty vessel na babagsak ka na information at tapos i-relay mo. Parang nagmumukha lang conduit. Yung bang passiveness na yon, medyo nawala na ba yon sa observation niya? Ako kasi, Ian, radikal ang pananaw ko tungkol sa mga usaping media sa panahon ngayon. Kasi ako tinitingnan ko kung anong panahon eh. No? Nung panahon ko, iba ang definition ko eh. Iba ang pamantayan ko. Sa panahon ngayon, because of technology, because of political city, iba na ang media. Ano? In fact, ang media ngayon, talo pag hindi nag-advocate. Kasi lahat ng pumasok sa media ngayon dahil sa technology, pinabayaan ng technology, kahit sino pwede nang pumasok. Ano yan eh, advocates yan eh. Not necessarily advocates for good. No? Ibig sabihin, lahat ng pumasok dyan may kinikilingan. Para sa akin, dapat vigorous ang assertiveness ng media sa kanyang mga natural advocacies. Ano yan? Freedom, justice, truth. Truth mismo. Ano ha? Ang kailangan lang, dati na namang advocacies ng media yan, di mo malala. Kasi that is actually what news media are all about eh. No? Justice, truth, and freedom. Pero kailangan lang mas vigorous ang exercise in the promotion of those advocacies. Pag lumabas si Harry Roque, sabi mo anong klaseng tao yan. Pag lumabas Duterte, sabi mo anong klaseng tao yan. Pag lumabas si Martin Romualdez at pag lumabas sa Kongreso na ang nagpipreside na si Martin Romualdez at sinasabi, tatanggalan ng SMNI ang prangkisa, dapat ilabas din natin na si Romualdez, yung kumpanya ni Romualdez, kasangga ng ABS-CBN. Sabihin lahat yan. Ano? Pero dapat mas vigorous. Hindi masyadong timid yan eh. At alam mo, ang tingin ko hindi lang timid, uninformed. Ano? Hindi bali yung timid eh. Akala mo nakakaintindi. Hindi nakakaintindi. Yun ang problema. Para yung iba timid. Sir, yeah. I was thinking ano talaga ibig niyo sabihin eh. Parang you're using a euphemism pero ang gusto niyo sabihin bobo eh. Hindi naiintindihan ko ano yung profession na pinasok nila eh. Ano?
Hindi lang Ito naiintindihan. pa pala. Ito, tama. I completely agree sa nasabi niyo. No? Parang we have to be vigorous, more Yeah. assertive in pushing for the natural advocacies ng media. No? Kasi nga, Oo. like ko iniisip yan, no? Parang we become victims of our own values. Ginagamit sa Oo. atin to keep us Yes. at bay. Hindi, dapat ano ka eh. Oo. Dapat hindi ka nakikialam. Dapat ganyan lang. Ito Oo. napapansin ko, no? Yung mga nagko-cover for instance sa mga presidential trip. Medyo masakit sa mata ko yung, kunwari, sa Twitter o kaya sa Facebook, yung i-video nila, yung using their cellphone cameras. Si Marcos meets with the Filipino community. Tapos, pinila yung ganitong kanta. Tapos, nag-handshake, di ba? Ang sa akin, mas pang ano na yun eh. Pang PCOO na yun. Kung mag-ibalato na natin sa kanila yun. Hindi natin trabaho yun. Siguro nung bagong tayo yung Twitter o Facebook, medyo na-fascinate tayo lahat sa technology na pwede pa rin natin gawin yun na Yes. mabilis Oo. using our smartphone. Oo. Pero ngayon, stop na, no? Let's put context to that. Kunwari, bakit ba nagpunta si Bongbong Marcos sa Hawaii? At ano ba yung significance ng Hawaii sa kanyang pamilya? Yes. Ngayon, kunwari, Exactly. nag-speech siya, di ba sinabi niya na yung mga nandito, kayo po yung kumagkup sa amin, tinulungan niyo kami nung kami walang-wala. And sa akin, let's not fall into the tendency of creating villains and victims. Kasi doon Yes. nagpapakabiktima yung mga Marcos when in history, they're actually the villains. Yun ang point ko Yes. sa Dapat ganyan. No? So kasabihin dapat, yun eh. so Oo. kailangan Dapat malinaw information. yun. Pag uninformed ka, mahirap yun. Oo. Actually, madaling Yun. gumawa ng ng instructive na juxtaposition ngayon. Kasi ang nakaraang rehimen ay Duterte at ngayon si Marcos eh. Napakadali. Pagkumparahin mo lang at tingnan mo kung paano kinover ng media, pareho eh. Si Duterte pinabayaan ng media kahit anong kawalang-yanan sabihin. Ha? At kakasinungalingan ang sabihin. Pinabayaan ng media. Si Marcos naman, hindi naman nagsasabi ng mga perse, ng kasinungalingan at kasalbahihan. Walang sinasabi. Puro platitudes lang. Labas din ang labas ang media na walang sinasabi. So pareho lang, makikita mo talaga. Yung isa walang sinasabi dahil maraming itinatago. Ganun yung dapat yun ang konteksto eh. Walang sinasabi, puro platitudes dahil ayaw mahuli sa kanyang sariling bibig. Dahil maraming sabit. Si Duterte naman, walang pakialam. Ito hindi mapigilan ng sarili. Sira ulo eh. No? So hindi mapigilan ng sarili. Ganong klase yan. Dapat ipakita ng media na ito ang klase ng mga presidential characters na kinokobera ng media ng mali. Dapat na ipakita kung anong klaseng media organization SMNI at saka ABS-CBN. Kasali yan, yung dalawang yan ang ang players ngayon eh, no? Yung SMNI, kay Duterte talaga yan. Fake news network yan. Or hindi man fake news network, yung pakikinabangan lang nila, self-serving, self-interested. Yung ABS-CBN, yan, kasangga nga yung speaker ng Congress. Paano mo ngayon how can ABS-CBN put out a credible face kung kasama mo si Romualdez? Dapat ipakita pareho yun. Actually, iyan, given the players, madaling i-assess o i-predict or somehow understand kung ano ang nangyayari. Pero hindi ko maintindihan, ba't hindi ginagawa ng media? Ang ginagawa ng media, labas-labas lang ng kung ano-ano. Lalabas, kung paano nilalabas ang kahit anong sabihin ni Duterte kasalbahihan nung araw, yun naman ang nilalabas ng ngayon na sinasabi na pinagsasasabi ni Marcos na wala naman laman. Ganun lang. Dapat ipakita nila bakit ba si Marcos puro platitudes na lang, walang laman. May tinatago eh. Yung ganung isa klaseng pang reporting, yan wala akong makita eh.
nga rin, no? Medyo napansin ko yan, Sir Berhel, no? Isa rin siguro sa mga issues na dapat tutukan ng media ngayon. Yung parang, hindi ba tayo masyadong nabe-brainwash ba? Or parang, tawag dito? May term name-mesmerize ng propaganda machine. Tama ba yung term? Yun ang naisip ko mesmerize by the propaganda machine. Ako fooled yun eh. Fooled ba? Fooled? Oo. kasi maliwanag naman eh. Naniniwala ka ba na ginagawa ng ating bagong rehimen ang lahat ng ito para madiretso ang ating bayan? Hindi. Political gain. Kasi kung talagang out of the madiretso goodness yan, of their hearts, marami malabo dapat naman. gawin. Oo. Bakit for Tama instance, bakit lumabas si Laila? Gusto ni Marcos lumabas si Laila? Ano yan? Because of some moral whisperings inside him. Nilabas niya si Laila? Because of moral whisperings inside him, papapasukin ng ICC prosecutors? Hindi. Yung popular mood, yan gustong mangyari. Gusto ni Marcos dahil nagsa-self-deodorize because of their smelly past. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Yung bang analysis na yun, far-fetched? Hindi eh. It can be well-reasoned eh. Yun ang pamamahayag. Iyan, di ba? Basta you can reason a point well, pwede mong ipasok eh. Ibig sabihin, studied point yun eh. Hindi naman spekulasyong kinuha lang sa ere eh. Hindi, yun ang dapat ng media ngayon. Maraming dapat na ganun. Well, marami pa naman pwedeng gawin, no? Kumbaga, hindi pa huli ang lahat. Sana magising. At definitely, hindi din huling pag... Go ahead, sir. Pero iyan, marami pwedeng gawin. Pero pag tinignan mo ang history ng ating bansa, nakikita mo that we have been surviving from rock bottom to rock bottom. Pag hindi ka nag-rock bottom, wala kang gagawin. Di ba? Kung hindi sa EDSA, wala gagawin. Ngayon, ewan ko kung merong gagawin. Ganun tayo eh. Kasi it seems to me that we are a nation not made for the long haul. We burn out quickly. That's why it is not really, in a way, we are allowing ourselves to be fooled. In that sense, it is in our character. Ang term ko dyan, yung ginagamit yung mabilis ma-burnout, no? Ang sa akin naman, hindi ba parang may attention deficit tayo? Parang easily distracted. Exactly yun din. Diba? Attention deficit. Sa isang banda naman kaya nagkakaroon ng ganon, merong sariling personal problems closer to home. Kaya ganon ang mga tao. Kaya ang dapat kaya sabi ko nga yung mga mahihirap, blameless yan eh. Yung mga nakaupo comfortably on the income band, yung mayayaman, lalo yung mayayaman, yung dapat mag-search ng konsyensya. Dahil sila ang nakaisa eh. Dapat. Pero syempre, ayaw naman din ng mga yun. Ang problema, yung lopsided na distribution talaga ng what supposedly are commonly, equally deserved resources and opportunities. Yun ang nangyari sa atin. Ganyang klaseng bansa tayo. Kaya ganyan nangyayari sa atin. Okay. Well, anyway, maraming salamat Sir Berhel Santos for joining us tonight dito sa Facts First. Magkikita tayo dyan sa Manila. Ituloy natin yung conversation natin. Kailangan. Mas mahaba. Bitin. Although ramdam ko yung pagpupuyos sa inyong dibdib. Okay. Ako, maraming salamat. Ganyan. Lalong masarap ang pakiramdam ko. Salamat, Ian. Ayun. Okay. Sige, si Mr. Berhel Santos, nakasama po natin. Thank you kay Sir Berhel Santos. Always passionate about the cause, no?
Yan ang maganda sa kanya. Malinaw sa kanya yung mga issues, no? So, wait lang po. Sandali lang po, no? Ayan. Bago tayo magtapos, no, may babatiin lang po tayo. Eto, si Jasmine Torres nag-reach out sa atin. Sabi niya, pakibati naman si Mark and Jasmine Torres from San Diego. Avid fan mo kami. Take care always. Wow. Jasmine and Mark, maraming salamat sa pagsuporta niyo from San Diego. Yan. Di pa yata ako napunta sa San Diego, na sa California. Pero baka nadaanan lang. Pero that was more than 15 years ago. So I would love to go back there. Siguro in the near future. Yan, baka magkasulubong tayo doon. Yung mga supporters din natin dyan sa California. Northern and Southern California. Well, anyway, maraming salamat po for joining us tonight. And next week, balik na po tayo sa ating regular studio. Mas maganda po yung internet connection at mas marami po tayo mga issues na bubusisiin. Definitely. Okay? Dahil po nangyari dyan sa Pilipinas, ako mismo nabibitin, no? Marami tayong gustong tutukan. Okay? So magandang gabi po sa inyong lahat and maraming salamat po for joining us tonight sa Team Replay, sa Team Delay. Sana po nagustuhan niyo rin yung ating programa ngayong gabi. Maraming salamat po.